Magandang umaga po sa inyo. Pakibati muna ang inyong mga katabi. Kumusta kapatid? Welcome sa CLJC. Sa nakalipas pong ilang linggo ay tinalakay natin ang mga aral mula sa aklat na Balik Tayo sa Church. Ngayon naman po, June 30, 2024, ay mag-uumpisa tayo sa bagong serye ng mga mensahe tungkol sa pagkakakilanlan ng mga tunay na mananampalataya. Ako ba ay tunay na lingkod ng Diyos? Sino ang makapagsasabi na ang mga naririto, ang inyong mga katabi ay totoong Kristiyano o hindi? Wala, ano po. Subalit, sino nga ba ang mga tunay na Kristiyano? Paano malalaman ang huwad sa totoo? Maraming nagsasabing sila ay mananampalataya at madaling sabihin na ako'y Kristiyano. Di po ba? Ang isang totoong mananampalataya kahit walang tatak ay may pagkakakilanlan, may palatandaan. Kaya't aalamin natin mula ngayon hanggang sa susunod na ilang linggo ang mga marka ng tunay na mananampalataya, the marks of true Christians. Bilang panimula ngayong umaga, ay bibigyan din po natin ang isang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang ating batayang teksto po ay matutunghayan sa unang Juan, chapter 3, verse 9. Sa unang Juan, chapter 3, verse 9. Babasahin ko po, ang tinanggap ng Diyos na anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. Sa NIV po ay ganito po ang pagkakasalin. No one who is born of God will continue to sin because God's sin remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Sinabi ko po kanina na mayroong huwad at totoong mananampalataya. Hindi tayo nang huhusga, pero naniniwala ako na sang-ayon kayo sa akin. Batay na rin po sa ating karanasan sa paghahayo at pag-ibanghelyo, lalo't higit kung paano tayo namumuhay, mga kapatid. Ang totoo ay mas marami sa aking napahayagan ang tumanggap kaysa sa tahasang nagsabi na pag-iisipan muna kung tatanggapin nila ang ibinahagi kong mabuting balita. At sa tuwing uuwi ako pagkatapos mag-ibanghelyo ay napapaisip ako, totoo kayang tumanggap ang aking pinayagan o kiyeme lang? Pero siyempre, parati po tayong optimistic at positibong at umaasa sa positibong bunga ng ating gawain. Ang layunin natin ay makahikayat ang mga kaluluwang napapahamak na maging tunay na mananampalataya at maligtas at maging mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Humahayo tayo para pagmalasakitan sila para sa kapakanan ng kanilang kaluluwa. May karanasan kasi kami na talagang hayagang tinanggihan kami at pinagsabihan na bakit daw pabalik-balik kami sa kanila at makulit sa aming pangangaral. Akala yata ay para ito sa pansariling kapakanan. Samantala, ang daladala naming mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos ay para sa kapakanan ng kanilang kaluluwa. Pwede namang matulog na lang ako sa bahay at magpasarap sa comfort ng aking kwarto. Subalit tayo nagpapakapagod at humahayo para po sila ipagmalasakitan. Maraming masasaya at malungkot na karanasan sa paghahayo, mga kapatid. Merong pagkatapos tumanggap ay nagsampa ng ilang beses. Meron namang hindi na nagpakita at hindi na totoong mahagilap. Mabibilang lamang ang mga tunay na naging masigasig, masigla at malalim na lumalago sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang ilan pa nga ay nagpatuloy sa aralin pansamantala hanggang sa hindi ko na rin sila nakikita at nakakasama sa pagsamba. Para bagang dahan-dahan silang nawawala na parang bula. At napansin ko, nagpapatuloy sila sa dati nilang buhay at kaabalahan. Ang iba naman ay para bagang nagpapakasikap sa kanilang pagsamba.
Samantalang iba naman po ay parang naudlot sa paglaki. Matagal lang mananampalataya, pero parang ganun pa rin. Hindi lumalago, hindi nagbubunga. Kung sa pananim ay para bagang kulang sa pataba, o baka naman sadyang naihasik sa masamang lupa. Hindi ko alam kung ano ang tunay na dahilan. Diyos lamang po ang nakababatid kung ano talaga ang tunay nating kalalagayan. Napaniwala rin akong sila'y Kristiyano na. At sana naman ay totoo nga, kaya't nananalangin ako sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Biyaya lang ng Diyos ang pwede nating asahan. Ipanalangin po natin ang mga kapatid na nanghihina at may karamdamang espiritual, ang mga napapahamak, mga taong nasa labas ng ating iglesia. Malaki ang panghihinayang ko sa mga kaluluwa na pagkatapos nating abutin at may panumbalik sa Diyos ay nanghihina at bumabalik sa makasalanang sanlibutan. Nahabag ako sa kalagayan nila. Meron namang nagpapagal ng husto sa pagsamba, sa paggawa ng mabuti, at para bagang ipinakikita ang kanyang pagiging Kristiyano. Subalit patuloy naman sa makamundong pamumuhay. Napapaisip tuloy ako. Sila ay hindi masawata sa pagsusugal, nagpaparipa, naglalasing, nagtutungayaw, may galit sa kapwa, at ayaw magpatawad. At tila ayaw lumago sa kalagayang espiritual. Napapaisip po ako at naguguluhan. Parang taliwas ito sa sinasabi ng talata na ating nabasa. Sinasabi kasi sa ating teksto na ang tunay na manampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero bakit may mga self-confessed Christians na nagpapatuloy sa kasalanan? Sila ba ang mga tinaguriang carnal Christians? Totoo bang may mga itong klaseng Kristiyano? Paano kaya ang kalagayan ng kanilang kaluluwa? Sa isang banda, paano ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan? Ano kaya ang sikreto nila? Bakit ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Una, dahil meron siyang bagong Panginoon. Uulitin ko po, dahil meron siyang bagong Panginoon. Ang isang makasalanan pagkatapos mapahayagan at makaunawa kung ano ang tunay niyang kalagayang espiritual, taimtim na nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan at nampalataya kay Kristo Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay pinatawad at tinanggap ng Diyos. Inaring kanyang anak, ulitin ko po, inaring anak ng Diyos at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa panahon ng kanyang pagsisisi, pagpapasakop at pagsunod sa kapangyarihan ng Panginoon, ay hinubad niya ang dating pagkatao. Kalakip ang mga masasamang gawin nito. Pinagkalooban siya ng bagong buhay mula sa Diyos. Hindi na siya ang dating siya. Hindi na siya alipin ang kanyang sarili, kundi si Jesus na ang kanyang Panginoon. Naalala ko tuloy noong tayo po ay nag-aral ng sasib. Kung inyong natatandaan, meron doong larawang malaki ng isang puso, ng pusong malaki, na may upuan sa gitna, na ang dati nakaupo ay ikaw. Yung letter I na malaki. Subalit nang makilala mo si Jesus at manampalataya ka sa Kanya, kilalanin siya na iyong Panginoon at pahintulutan si Jesus na maghari sa iyong buhay ay napalitan ang I ng korona. Si Jesus na ang nasa luklukan ng iyong puso't kaluluwa. Siya na ang may kontrol ng iyong buhay. Naalala niyo po ba sa hasib? Mula noon ay si Jesus na ang iyong bagong Panginoon, Lord and Master. Ang sinusunod na natin ay ang kalooban ni Jesus. Hindi na ang ating sarili. Binihisan niya tayo ng bagong pagkatao. Ipinanganak kang muli. You were born again. Tinalikuran mo na ang pagnanasa ng laman at mga kalayawan.
Ang sabi po sa unang Pedro chapter 4 verse 2 to 3, unang Pedro chapter 4 verse 2 to 3, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hentil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bumabalik tuloy sa aking gunita ang sinabi ni Dr. Grace nung nag-umpisa akong maghipag-aralan sa kanya. Siya po kasi ang naging nangalaga sa akin. Ang sabi niya, Kuya, naranasan mo naman na ang lahat. Sapat na ang mahabang panahon na namuhay ka sa sanlibutan, sabi niya. Panahon na para pag-ukulan mo naman ng pansin ang iyong kaluluwa. Sa mga naririto po, nakagaya kong matagal na namuhay sa sanlibutan, panahon na para pag-ukulan naman natin ng pansin ang ating kaluluwa. Ang sabi po sa batayang teksto ay tinanggap siya na anak ng Diyos. Tinanggap na anak ng Diyos, inaring anak ng Diyos. Kaya kung tinanggap po tayo ng Diyos, marapat lamang na pasakop tayo at sumunod sa Kanya. Ang anak ay sumusunod sa kanyang ama bilang respeto at pagpapakita ng pagmamahal. Ang sabi po sa unang Juan chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kahit si Jesus ay nagpakita ng katapatang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama, maging hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya't ang mga anak ay pinalalahanan ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa Colossus chapter 3 verse 20, ang sabi niya, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Ang isang ama, kadalasan ay iniidolo ng kanyang mga anak, kaya tinutuluran ng anak ang kanyang ama. Ang ginagawa ng kanyang ama, ang mabuting ama ay huwara ng kanyang mga anak. Kaya meron po tayong kasabihan, like father, like son. Ang sabi sa Lucas chapter 6 verse 35, Lucas chapter 6 verse 35, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ay mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mabuti po ang Diyos. God is good. Amen? Mabuti ang ating Ama, kaya't mabuti rin tayong kanyang mga anak. Pakisabi sa iyong katabi, ako'y mabuting anak ng Diyos. Ako'y mabuting anak ng Diyos. Ang tunay na manampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nais ko pong ito ng inyong pansin sa paglalasing na itinuring ko noon na hindi kasalanan, kundi isang diversion lamang. Parati natin naririnig itong katuwirang ito sa mga mag-iinom, sa mga may bisyo. Ang bisyo daw ay diversion lamang. Na sa aking palagay noon, pagkakaunawa ay ang bisyo ay hindi kasalanan. Ang sabi po sa mga Kawikaan chapter 20 verse 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Sabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ang ganito. Sa Epeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng Espiritu. At sa Ecclesiastico chapter 19 verse 2, inililigaw ng alak at babae ang matinong lalaki at nawawala ng kahiyaan ang nakikipagtalik sa babaeng bayaran. Samantalang ito naman po ang mababasa sa Ecclesiastico chapter 40 verse 20. Ang alak ay tugtog at tugtugan ay nakapagpapaligaya sa puso.
Ngunit mas mainam sa mga ito ang pag-ibig sa karunungan. Marami pang talata sa Biblia ang patungkol sa alak at paglalasing. At sa aking pagbabasa ay nakita ko ang karunungang hatid ng mga talatang ito. Nabanggit ko sa aking patutuo noon na minahal ko ang buhay sa malaking syudad at naging tambayan ko ang madidilim na lansangan ng Metro Manila. Inom dito, beer house doon, lahat kalayawan. Pamumuhay na nadala ko hanggang sa aking pagbabalik probinsya. Walang okasyon na walang kasiyahan. At hinahanap ko kaagad ay alak at pulutan. At sa bawat pagkikita, ay may mabubuting usapan. Ito ang buhay na kinasanayan ko sa mahaba-habang panahon, mga kapatid. Subalit nakaka-amaze kung paano ako binago ng Panginoon. Ang aking pagbabago ay instantaneous, biglaan. Kung paanong si Saulo ay biglang naging masugid na lingkod ni Jesus pagkatapos siyang katagpuin ng Diyos sa daan papuntang Damascus. Ang dating malupit na taga-usig ng mga naunang manampalataya ni Jesus na si Saulo ay naging si Apostol Pablo. At alam nating lahat kung paano siya namuhay sa paglilingkod sa Panginoon. Marami sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano ang nahihirapang magbago. At tila baga napakalaking pakikibaka ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, wala pong kahirap-hirap ang pagsunod sa Panginoon. Basta tapat ka sa iyong pagsisisi at pagtalikod sa iyong makasalanan, ay mararanasan mo ang mabiyayang pagpapatawad ng Diyos. Kasabay nito ang kakaibang karanasan na hindi may paliwanag. Magaan sa loob, madarama mo ang kanyang dakilang pag-ibig at hindi ka mahirapan sumunod. Totoong walang ka-effort ang pagsunod sa Panginoon dahil hindi ko po pinagsikapan o pinilit ang aking sarili na iwasan ng bisyo o ang alak o ang pag-inom ng alak. Talagang nawala na lang ito sa aking sarili, sa aking pagkatao, sa isang iglap. Pagkatapos kong magkasakit, ma-realize ang aking pagkakamali at pagsisihan ang lahat ng aking mga kasalanan. At tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang dati ko pong paboritong diversyon noon ay bigla kong inayawan. Kahit ang aking asawa ay hindi makapaniwala na itong hindi ko na kinasabikan ng alak. Kaya takot na takot siya na ma-expose ako sa mga naggiinuman. Baka daw madaig ako ng tukso kapag nadarang sa apoy. Pero ang hamon ko sa kanya at sa aking sarili, mapapatunayan mong hindi na talaga ako naglalasing at napanagumpayan ko na ang alak kapag nakita mo akong kasama ng mga maglalasing, pero umuwi akong walang talab ni katiting na amoy ng alak. Malaki po ang aking pananalig sa aking sariling magagawa dahil ang pagbabago ay biyaya ng Diyos. Umaasa ako na hindi madadaig ng tukso, bagkus ay makakahikayat sa mga kaibigan para sila ay magbago. Sana'y magsilbing hamon sa kanila ang aking buhay at patutuo. Mag-aapat na taon na po, mga kapatid, na hindi ako nakaranas malasing kahit minsan. Inuulit ko po, hindi po ako nagsikap. Hindi ako nagpakahirap o pinilit ang aking sarili na magbago. Wala akong parte sa prosesong ito. Ang lahat po ay biyaya ng Diyos sa akin. Kaya papuri po at pasalamat sa Panginoon na inari akong anak at kinahabagan. Pangalawa, bakit ang tunay na manampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan? Dahil nasa kanya ang bagong buhay galing sa Diyos. Sa ating teksto ay sinabi sa unang Juan chapter 3 verse 9a, ang tinanggap ng Diyos na anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Nananatili daw sa tinanggap na anak ang buhay mula sa Diyos
Sa English po, ang ginamit na salita ay because God's seed remains in them. God's seed remains in them. Nasa sa atin ang buhay na galing sa Diyos, ang buto o binhi ng buhay. May kasabihan tayo na kung ano ang puno ay siya ang bunga. Kung anong itinanim ay siyang aanihin. Kapag nagtanim ka ng santol, santol din ang bunga, hindi pakwan o kaya'y mangka. Kapag maganda ang binhi, maganda rin ang ani. Uso na ngayon ang hybrid ng mga pananim. Kaya po, sagara ang ani ng ating mga magsasaka. At ang mga kabataan sa ngayon, kalalaki at kagaganda. Bakit? Kasi maganda na ang lahi nila. Ako po ay naghanap ng magandang mapapangasawa para ang aking mga anak ay maganda rin. Improving bloodline, ang sabi ng mga sabungero. Ganon din siyempre sa mga tatay at nanay ninyo. Kaya kagaganda ninyo ay kagaganda ng lahi ng mga taga-CLJC. Ano po? Sana all. Ganon din sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay espiritual. Banal ang Diyos, kaya banal din ang buhay na nanatili sa atin. Tayo pinaging banal ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya at pakikiisa sa Panginoong Hesus. At tayo itinagubili ng anak sa kanyang ama. Ang sabi ni Jesus sa Juan chapter 17 verse 11, Juan chapter 17 verse 11, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo, iiwanan ko ang sanlibutang ito, ngunit sila'y nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Pinapangalagaan tayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Ang hiling ni Jesus, Amang banal, ingatan mo po sila. Ingatan daw tayo magkaisa at maging isa sa pananampalataya at ilayo sa pagkakasala. Ayaw ni Jesus na tayo napapahamak. Kung paanong si Jesus at ang Ama ay iisa, ay gayon din tayo sa kanila. Ganon na lamang tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Tunay na mapalad tayo mga mananampalataya dahil nasa atin ang bagong buhay mula sa Diyos, ang mainam na binhi ng buhay. Ang buhay na galing sa Diyos ay buong kasaganaang umaago sa atin na maihalin tulad natin sa bukal sa Infinity Farm sa Bako. Nabuwabalong like a spring of living water. Fresh, clean, walang patid, walang pagkaubos. Anumang panahon, kahit sa tag-init, nananatiling malamig at sagana, hindi natutuyo. Ganon din ang ating bagong buhay na galing sa Diyos. It cannot but overflow, manifest, and bear good fruits. Ang bunga nito ay nakikita sa atin. At dahil banal ang Diyos, banal din ang buhay na taglay natin. The seed of God in us, ang bagong ugat ng buhay, na galing sa Panginoon, ang lumilikha ng pagnanais na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo maaring magkamali. Hindi tayo maaring maligaw. Hindi tayo magkakasala. Ang bagong kalikasang taglay natin ay hindi makapapayag na magpatuloy tayo sa kasamaan. Kaya ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Si Apostol Pablo po ay meron ding tagubilin sa atin. Sa mga Gawa, chapter 20, verse 22, at ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Tayo mga tunay na mananampalataya ay pinaging banal ng Diyos at may inilaan na palang pagpapala para sa atin. Kaya pakaingatan natin ang salita ng Diyos na naghahayag ng kanyang kagandahang loob. Itinagubilin tayo sa Diyos at sa kanyang salita
Ibig sabihin ay para tayong malapit sa Diyos at sa Kanyang salita. Itinagubilin, pinabantayan, iniingatan. Ugaliin natin ang parating pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos na makapagpapatibay sa atin. Ito ang gabay natin sa tulong at matubay ng banal na Espiritu para tayo palaging palalahanan na naging banal na tayo sa pamamagitan ni Jesus. Ang banal ay hindi nagkakasala. Banal ako. Pakisabi sa iyong katabi, banal ako. Parang wala ako narinig. Banal po tayo. Tanggapin nating lahat ang biyaya ng kabanalan na naglalayo sa atin sa kasalanan. Ang tunay na mananampalataya ay hindi po nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Una, mayroon siyang bagong Panginoon. Pangalawa, dahil nasa Kanya ang bagong buhay na galing sa Diyos. At pangatlo po, dahil may bago siyang kaugnayan sa Diyos. God is His Father. Ang Diyos ang ama niya. Sa ating teksto ay sinabi, unang Juan chapter 3 verse 9b, at dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Nang tanggapin tayo ng Diyos na Kanyang mga anak, nagkaroon po tayo ng bagong kaugnayan sa Kanya. Mula sa pagiging makasalanan at malayo sa Diyos, ay napalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pinagkasundo tayo ni Hesus sa Diyos Ama. Ang kordero ng Diyos ang namagitan sa atin. Kaya't ang Diyos ay naging ating Ama. God is our Father. Ang bagong kaugnayang ito ang lalo nagpalapit sa atin sa Diyos. Kaya't naranasan natin ang Kanyang lubos na pag-ibig at pag-iingat sa atin. Kung paano po ang isang inakay ay inaalagaan ng inahin, dinadala ng pagkain, isinusubo sa kanyang tuka, nilulukuban ng pakpak para huwag mainitan, ni mabasa ng ulan at malamigan, at dobleng ingat na inililipat ng pugad o tirahan para huwag bumagsak sa batuhan o sa matigas na lupa, habang inilalayo sa banta at pagsalakay ng mga ibang mababangis na hayop, ay ganun din po tayo inaaruga ng ating Ama. Hindi makapapayag ang mabuting Ama na ang anak niya ay madungisan ng kasalanan, mahulog sa kalaliman ng lupa at kadiliman, lalo't higit ang mapahamak ang kaluluwa sa nagliliyab na apoy na inilaan sa mga makasalanan. Dadalhin at dadalhin tayo ng Diyos Ama sa liwanag. Habang sanggol pa tayo at bata pa, ay aalagaan ng Ama. Ipagtitimpla ng gatas, lilinisan at paliliguan, dadamitan, susubuan hanggang sa lumaki at makatayo na ng sa sarili. Tuturuan at tinuturuan tayo ng Ama sa pamagitan ng Kanyang iglesia. Ang matalino niyang karunungan ay ibinabahagi sa mga lider nito para gabayan tayo sa paglaki at matuto sa mga mabubuting gawi na siyang kalooban ng Panginoon. At kapag nagkamali tayo, ay itinutuwid kahit disiplinahin kung kinakailangan para huwag magpatuloy sa pagkakasala. Nakatunghay sa atin ang Diyos sa tuwina, sa lahat ng dako, anumang oras, at binabantayan ang lahat nating ginagawa para tiyakin na makagagawa na tayong tumayo ng ligtas at matatag laban sa lahat ng hamon ng buhay at banta ng ating kaaway. Gagawin ng Ama ang lahat upang matiyak na kaya nating mamuhay ayon sa Kanyang layunin. May pagsunod sa Kanyang kalooban at sa paraang kalugod-lugod sa Kanya.
Ang bagong kaugnayan natin sa Diyos ang nagtitiyak na hindi tayo mapapahamak, kaya't ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sabi po sa Efeso chapter 5 verse 8, dati kayo nasa kadiliman, ngunit kayo nasa kaliwanagan na, sapat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ang mga taong nasa Panginoon ay namumuhay sa liwanag. Ang bagong kaugnayang meron tayo sa Diyos ang gumagawa nito sa atin. Sadya pong maraming maaari maging dahilan upang tayo ay mahulog muli sa pagkakasala. Ngunit kung maninindigan tayo sa tama at sa katuwiran ng Diyos, magagawa nating iwasan ang kasalanan. Hindi natigil ang kaaway para tayo ay atakin. Ngunit nasa atin naman ang kapasyahan upang gumawa ng mabuti at nararapat. Ganyan po ang sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23 to 27. Kawikaan chapter 4 verse 23 to 27. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Tiniruan po tayo ng Diyos na ilayo natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makasasama sa atin, sa mga bagay na walang maidudulot na mabuti sa atin. Gayon din naman ang maging focus natin sa ating pag-iisip ay sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kung ang focus natin ay sa mga bagay ukol sa langit, yun dapat palagi ang tanaw natin sa araw-araw. Dapat ay nakafocus tayo at huwag padidistract sa tukso at mga alok ng sanlibutan. Iyon ay paraan upang huwag tayo magkasala. Ang inilalaman natin dapat sa ating mga isipan ay mga bagay na pang-eternity. Kapag po nakafocus tayo ay clear, malinaw at hindi blurred ang picture. Kaya sa huling pag-uusap sa atin ng Diyos sa verse 26, ay hinihikaya tayo na magsiyasat ng ating buhay. Tama ba yung landas na nilalakaran ko? Sa tuwing ako ay nahaharap sa tukso, nagagawa ko bang iwasan ang kasalanan at kamuhian ito? Mahalagang makita natin at masuri ang ating espiritual na kalagayan sa Diyos. Nang sa gayon, yan ang magtulak sa atin papalapit upang hingin ang kanyang mapagbiyayang pagsama para layuan ang kasalanan. At sa verse 27, kailangan nating hakbangan ang lahat ng hamon sa ating buhay. Hakbang tayo hindi nag-iisa at pansamantala, kundi hakbang tayo papalayo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasamaan, kasama ang Diyos sa gabay ng kanyang banal na Espiritu. Maaring mahirap takasan ang kasalanan, subalit mayroon tayong kapangyarihan upang iwasan ito, at yun ay dahil malapit tayo kay Jesus. Mayroon po tayong kapangyarihan na iwasan ang kasalanan dahil tayo ay malapit kay Jesus. Magtatagumpay po tayo laban sa banta ng kasalanan dahil sa ating bagong kaugnayang meron tayo sa Panginoon. Babalikan ko po ang ating batayang teksto sa unang Juan chapter 3 verse 9. Ang tinanggap ng Diyos na anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maari magpatuloy sa pagkakasala. Ang ating paksa ay nagsasabi na ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang batayang talata ay nagbibigay pagpapahalaga sa isang tunay na mananampalataya na ipinanganak na sa Diyos.
Huwag po kayong maguguluhan o malilito. Sinabi ko sa simula pa lamang na mayroong huwad at totoong mananampalataya. Siya sa atin ang ating mga sarili kapatid. Dahil hindi ka naman pwedeng husgahan ang iyong katabi. Ang Diyos ay nananahan sa tunay na mananampalataya dahil nanatili sa Kanya ang binhi ng buhay na galing sa Diyos. Kaya inaasahan ang mananampalataya ay hindi mabubuhay kagaya ng dating pamumuhay bago siya ay pinagkasundo ni Jesus sa Diyos Ama. Ang isang Kristiyano ay pinagkalooban ng bagong buhay pagkatapos na hubarin ang kanyang dating pagkatao at ang kasamang masamang gawin nito. Subalit nananatili pong hindi tayo exempted sa pagkakasala. At malaking hamon para sa isang mananampalataya ang mamuhay na may kabanalan dahil likas sa tao ang pagiging makasalanan at mahina ang laman. Idagdag pa po ang samot-saring tukso at hamon sa kapaligiran na pilit nagbubulid sa atin para tayo'y magkasala. Kahit sinong mananampalataya ay pwede pa rin magkasala. Subalit dahil nga po sa presensya at gabay ng banal na Espiritu, ay dahan-dahang hinuhubog ang isang Kristiyano sa wangis at kabanalan ng ating Panginoong Hesus. Mahirap ang laban dahil hindi pangkaraniwang tao ang ating kalaban, kundi mga pinuno at kapangyarihan ng kadiliman at makasalanang sanlibutan. Subalit tiniyak ng Diyos na ang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala dahil meron siyang bagong Panginoon. Nasa Kanya ang bagong buhay na galing sa Diyos at mayroon siyang bagong kaugnayan sa Diyos. Ang kailangan natin gawin mga kapatid, maliban sa pagsunod sa Kanyang mga turo at tagubilin, ay hilingin sa panalangin ang pagsama at pangunguna ng ating Panginoon. Manangan tayo sa kapangyarihan ng panalangin dahil sinasabi nga na prayers can move mountains. Sinabi ni Jesus sa Mateo 17, verse 20b, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na kasinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kahangahangang lakas at ang kapangyarihan ng panalangin, mga kapatid, ay hindi natatapos sa paglipat ng bundok lamang. Idinagdag pa ni Jesus na sa pamamagitan ng panalangin ng taong may pananampalataya ay walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kailangan natin ang kalakasang espiritual at biyaya ng Diyos para magawa nating hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At dahil banal ang Diyos, ito ang katiyakan natin na tayong mga anak ay mananatili sa Kanyang katuwiran kagaya ng ating Panginoon.